Implementasyon ng PUV Modernization Program sa bansa tinalakay sa Kamara ngayong araw. LTFRB na-question hinggil sa mababang route rationalization na tutukoy sa bilang ng mga PUV na kailangan sa isang lugar. Si Ryan Lesiga sa sentro ng Balita Live. Audrey, lusot na nga sa House Committee on Transportation ang resolusyon na nagsusulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reconsidera yung January 31 na deadline ng PUV consolidation. Bukod dyan, Audrey, maraming usapin pa ang natalakay ng komite. Bandang alas 9 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Committee on Transportation ang kanilang motu proprio inquiry ukol sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa bansa. Dumalo rito, Audrey, ang iba't ibang stakeholders at mga opisyal ng pamahalaan tulad ni LTO Chief Vigor Mendoza at LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Ayon kay Transportation Committee Chair Romeo Acop, mahalaga, Audrey, ang kanilang pagdinig ngayong araw para maresolba ang mga issue hinggil sa PUV Modernization Program at para makabuo sila ng mga kinakailangang pangpulisiya para mapagbuti pa ang sistema ng transportasyon sa bansa. Sa simula pa lang ng talakayan, Audrey, pangunahing napag-usapan ng mga mambabatas ang resolusyon ni Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez na humihimok kay Pangulong Marcos Jr. na ikonsidera ang January 31 deadline para sa PUV consolidation. Giit ng kongresista, marami pa kasing dapat plantsahin sa issue at makakabuti kung papalawigin muna ang deadline, bagay na pinabura naman ng iba pang mambabatas. Sa huli, Audrey, nagkasundo ang komite na aprubahan ito bagamat sasalang pa rin ang resolusyon sa plenaryo. Sa kalagitnaan naman ng pagdinig, nagisa ang ilang tauhan ng LTFRB matapos tanungin ng ilang mambabatas kung matitiyak ba na walang magiging krisis sa pampublikong sasakyan sa oras na ipatupad ang PUV-MP sa Pebrero 1. Hirit kasi ng mga mambabatas, bagamat mataas na ang consolidation rate, nananatili namang mababa ang route rationalization na magdedetermina sa bilang ng mga PUV na pangailangan ng isang lugar. Sa buong bansa, Audrey, nasa 76.6% na ang nagpa-consolidate. Audrey, sa pagdinig, humarap din yung ilang mga kooperatiba na hindi pabor sa consolidation tulad ng ilang kooperatiba mula sa Bacolod City at yung ibang kooperatiba mula naman dyan sa Batangas. At nakiusap sila, Audrey, sa LTFRB na payagan pa rin silang makapamasada sa February 1 kahit hindi sila nag-consolidate pa. Matatandaan na talagang mahigpit yung paalala ng LTFRB, ng LTO at maging ng DOTR na yung mga jeepney na hindi mag-consolidate ay may tuturing ng kolorum pagdating ng February 1. At hanggang sa mga oras ito ay nagpapatuloy pa ang pagdinig. Audrey. Okay, pakipaliwanag nga, Ryan, yung kini-question sa LTFRB na route rationalization, yung kakulangan nito. Ano ang naging paliwanag dito ng LTFRB? Well, Audrey, kanina bagamat yun nga ang sabi ko kanina ay nagisa ng todo yung mga tauhan ng LTFRB dahil doon sa sinasabing mababang route rationalization. Ang nagiging sagot lang dyan, paulit-ulit na sagot ng LTFRB, talagang hindi magkakaroon, Audrey, ng krisis pagdating sa pampublikong transportasyon pagdating ng February 1 dahil yung natitira na porsyento ng mga ruta na hindi pa rin nagpapakonsolidate hanggang sa ngayon ay yung mga short distances lamang na mga ruta. Katulad na lamang dito sa Metro Manila na meron pang nasa almost 300 na mga ruta. Yan yung kabilang dyan yung mga ruta patungo at palabas ng Divisoria. Yung mga ruta daw na yan, Audrey, ay may mga dumadaan na mga pampublikong sasakyan na mga mahabang ruta. Ibig sabihin, sakop sila kung daanan sila ng may mahabang ruta ng mga jeepney. At bukod dyan, ay may mga contingency na rin daw na pinaplano dyan yung LTFRB katulad ng pagbibigay ng special permit doon sa ilang mga kooperatiba na marami ang units na kanilang i-deploy doon sa mga ruta na hindi pa nagko-consolidate hanggang sa mga oras na ito. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigas.